Alright mga katropa, magandang umaga. Muli naman tayong nagbabalik sa ating vlog mga katropa sa araw na to. Ngayon ay September 15. Ayan. At tayo ay muli na naman magsasama-sama ng ilang minuto upang talakayin na naman ng isang issue mga katropa tungkol dito sa mga pangyayari sa ating lipunan. At syempre, ako nga pala ang inyong lingkod, ang boses ng mga tindero. Boses ng mga tindero. Yan mga katropa. Dito. Bago nga pala natin simulan yung ating vlog mga katropa, ano muna tayo? Humihiling ako sa inyo ng subscribe, like o share para dumami naman ang ating mga community mga katropa. Wala namang bayad dyan mga katropa. Bigyan nyo ako ng like o kaya ng share. At syempre, i-subscribe nyo lang yung channel ko kung gusto nyo mapanood ang aking mga komentaryo ng mga tindero mga katropa, komentaryo ng mga simpleng mamamayan. Kaya i-subscribe niyo ako mga katropa, tapos i-click niyo rin yung bell para tuwing mag-upload tayo mga katropa ay makita niyo mga katropa. Ngayon sa araw na ito mga katropa, ang ating tatalakayin naman itong kahilingan ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kasama niya na ngayon ay naakusahan sa iba't ibang kaso at ngayon ay nahuli na ng pamahalaan. Ngayon, kung matatandaan nyo mga katropa, ang unang-unang hiling ng naturang pastor ay gawin siyang kumaga magkaroon sila ng house arrest. Di ba mga katropa? House arrest daw ang hinihingi niya yung mga nakaraan. Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Torion. House arrest. Hinuli nga, tapos gusto house arrest, babalik lang. Unfair yata yan mga katropa sa mga nahirapan ng ilang araw din na kalahating buwang pagtambay o paghahanap sa kanya sa loob ng KOJC compound. Di ba? Para namang hinuli ka na, nagtago ka ng 15 araw o 16 na araw. Tapos, nung nahuli ka na, magre-request ka ng house arrest, ibabalik ka sa pinanggalingan mo. Gullible mga katropa, gullible yun. Kaya ngayon mga katropa, siguro na-realize nila na medyo pasablay yung mga ganong idea mga katropa. Di ba? Natatawa na lang tayo kung pagbibigyan ng pamahalaan ng gobyerno o ng korte mga katropa, talagang masasabi natin katuwa-tuwa na yung ating batas. Di ba mga katropa? O yung ating judicial system pag nangyari yan mga katropa. Ngayon naman siguro naramdaman nila na medyo hindi sasang-ayon dito yung ilang mga hurado, mga judge, di ba mga katropa? Kaya iba na naman yung hinihingi ni Pastor Kibuloy mga katropa. Akalain mo, sa lahat ng akusado, siya lang ang kung ano-ano hinihingi. Di ba? Ang tanong lang, dapat ginamitan niya nakapangyarihang staff o kaya you follow me. You will be killed by the serpent seed. Yung mga katropa, yun nga yung ginagamit na ayon sa mga balita mga katropa na kung gagawa mo ng hindi maayos o ipagkikismis mo si pastor, paparusahan ka ng serpent seed sa pupuntahan ka ng espiritu ng kamatayan mga katropa. Kaya ngayon napapatunayan mga katropa na hindi totoo yung mga sinasabi niya kasi nagre-request na siya mga katropa at nagre-request siya mga katropa sa mga tao. Despite na nag-proclaim siya dati na siya ay ang Son of God, self-proclaimed Son of God mga katropa. Noon, sabi niya, kinikwento niya mga katropa na pagka lumilindol, sabi niya na, stop lindol. Mista pa lindol mga katropa. Tapos, bumabagyo, kaya niya pa stopin mga katropa. Saka, sabi niya nga, di ba, na akin na yung buong mundo, akin na lahat to, sabi ni Pastor Kibuloy. Ayoko na nga tawagin pastor ni Kibuloy, mga katropa. Sabi ni Kibuloy, akin na ang buong sanlibutan. Binigay na sa akin ang pamahalaan ng Diyos Ama. Diba? Sabi niya yun Tapos sabi niya rin na, I'm the Son of God. Son of God. Diba? Sabi niya yun, diba? O di mga katropa, siya. Hey, na ngayon, kabaligtarin naman mga katropa sinasabi niya, mga katropa, di ba? Sabi niya, akin na yung sanlibutan, akin na ang kapamahalaan, di ba mga katropa? Tapos sabi niya, hindi kayo makakarating sa langit pag hindi kayo dumaan sa akin, sabi ni Kibuloy mga katropa. Ngayon, nung nakaraan nung nahuli siya, hindi niya napigil pamamagitan na kapangyarihan niyang stop. Di ba? Nung kamukha nung ginawa niya sa lindol, kalat niya na pinag-stop niya daw lindol. O yan. Tapos sinabi niya pa na sa lahat na akusado, siya lang talaga yung tanging akusado na nagre-request mga katropa na mag-house arrest.
Coke, ano? Ano ba? Ano ba yung hinihingi niya? Tapos ngayon, mga katropa, ang pinaka-latest, nung umati na siya sa Pasig Regional Trial Court, yung unang-unang ano niya, hearing niya, mga katropa. Ay hindi, ano pa lang to? Yan, mga katropa. Akalain mo, sabihin ba naman nila na humihiling naman sila, mga katropa, ng hospital arrest. Oh, di ba makapangyarihan? Hindi kailangan na hospital. Iyo nga ang buong mundo eh, ba't magre-request ka? Dapat sa utos mo lang, susunod kami. Yan, mga tropa. Ngayon, mga tropa, manggagaling yung video natin sa ABS-CBN muna. Shoutout sa ABS-CBN dahil itong video ko ay manggagaling sa iyo. Alright. Alright, so pakinggan natin mga katropa yung mga pangyayari. Nakasuot ng bulletproof vest, helmet nakabullet vest. at nakatakip ang muka. Nahiya. Patay saradong dinala ng mga pulis sa Pasig RTC Branch Kalain mo, mga tropa, 159 no? para sa pagbasa Son ng of God. sakdal si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy Diba, mga at katropa? mga kapwa-akusadong sina Jacqueline Isipin mo, Roy, mga katropa, Ingrid isipin mo. at Crescente Ayan, Canada ayan, ayan. ang naaresto noong Hulyo. Not guilty ang ipinasok Yun. nilang plea para sa mga Hayag na not kinakarap guilty nilang si kaso Apollo dalawang Kibuloy, mga counts katropa. ng Ayoko na qualified tawagin human pastor. trafficking. Kasi wala kaming statement kasi ang kaso nasa korte na. Okay? Pag sumagot ni Torion. Wala siyang kasalanan eh. Wala kasalanan eh. Yun lang. Ay, mga katropa. Itong si Atty. Torion, hindi mo alam kung ano talaga sinasabi. Ewan ko ba? Lahat ng pagsisinungaling talaga sa mga tropa, nakita naman yun. Lahat naman tayo nakakita nun na sinasabi niya lagi na wala si si Kibuloy dito sa KOJC compound. Matagal nang umalis, Marso pa. Nahuli siya kay OJC compound. Nung nahuli, mga katropa, sasabihin naman niya, hindi. Bumalik si Apollo Kibuloy para ipigilan at hindi na masaktan ng kanyang mga miyembro. Wow naman. Nagtago ka, tapos, nung inuhuli ka na, alam mo yung muhuli sa'yo, nasa compound ng KOJC. Pupunta ka doon para sumuko. My God, my God, my God, di ba? Sabagay, matindi to eh, son of God to eh. Sabi niya, mga katropa. Hindi ako nagsabi Di niya. abot, 3% Sabi lang. niya, yan, tuloy natin. Nag-request po yung mga defense lawyers Yan, kung yan. pwede pong i-defer yung pre-trial because kailangan pa po nila ng ample time para pag-aralan po yung mga nakasaad po sa information at yung mga ebidensyang inihain po ng prosecutor. So, O, kita mo mga katropa, pag tayong simpleng mamamayan mga katropa, ang nagkaroon ng mga kaso, rekta yun eh, ano agad eh, diretso ka agad sa pag nahuli ka, tapos dinala ka sa korte, automatic talagang babasahan ka ng ano doon, babasahan ka ng kaso mga katropa. Pero dito si Son of God eh, parang lahat ng bagay eh gusto siyang masusunod. Parang gusto niya siya yung ano eh, siya yung magsasabi kung kailan, saan, at paano. Bagay, kung ikaw ba naman ay nagko-claim ka na son of God ka, dapat talaga masunod ka. Pero dito napapatunayan mga katropa na self-proclaim lang siya. Yan mga katropa. pumayag po ang judge. May panawagan naman si Kibuloy sa mga taga-suporta niya. Ayon sa PNP, naghain ng mosyon ang mga abogado ni Yan, tataglan daw, sabi ni Kibuloy. ng Kibuloy at Ingrid Canada na ma-hospital arrest sila sa Davao City dahil meron umano silang existing medical condition at nahihirapan sa custodial facility. Ibinasura ng korte ang mosyon ni Canada habang ipinag-utos ng korte na isailalim muna sa medical assessment si Kibuloy. Mananatili muna sa PNP Custodial Center ang pastor habang wala pang resolusyon ng korte sa hiling na ma-hospital arrest. Nung mga katropa, yan naman kasi yung problema. Yung mga ibang, marami yan mga katropa, lalo yung mga ibang politiko, alam nyo na yan mga katropa. Pagka sila ay nasa tungkulin nila, wala silang sakit. Tapos pag mapasok na yung mga kaso mga katropa, dumadami yung mga problema nila dahil hinahabol na sila ng batas, nagkakasait sila mga katropa. O, di ba? Yun mga katropa, di ba usually? Ang naunang mosyon ng kampo ni Kibuloy na mailipat sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Yan, Ipinag-utos rin ng korte na Dami niyang ilipat sa hiling, mga Pasig katropa. City Jail ang 4 na kasamang akusado ni Kibuloy habang ibinalik naman si Pauline Canada sa Pasig City Jail Female Dormitory kung saan siya dati nang nakadetine. Natanggap na ng BJMP Yan mga katropa, isipin mo akusado ka. Lahat na lang ng kahilingan gusto niya ilabas. Una, house arrest. Tapos kung hindi daw pwedeng house arrest, baka pwedeng i-turn over siya sa PNP kasi dahil may bantay yung kanyang buhay.
Di ba? Ngayon, nung hindi mo bra mga katropa, dahil hindi niya inayunan ng husgado, ang gusto naman niya mga katropa, hospital arrest. Pero sinabi naman ng korte na i-check muna si Tibuloy para malaman yung kanyang kondisyon niya. Kaya nga, sa pagkatapos ng hearing mga katropa, pinabalik siya sa PNP Custodial Center. Samantalang yung mga kasama niya ay makukulong na sa normal na kulungan. Parang mga katropa, di ba? Parang hindi natin matatawag na special treatment mga katropa, hindi ba? Kasi kung nangyayari yan sa mga simpleng mamamayan na kamukha natin, wala tayong karapatang mamili kung saan tayo ilalagay ng korte. Pag sinabi ng korte na diyan ka sa Pasig City o City Jail o pag dinala ka sa kung ano mang jail na yan, kung ano ibibigay, kung saan ka ilalagay, wala kang magagawa mga katropa. Pero siya, hilig niyang humingi ng pabor, di ba mga katropa? Pero pinagkataka lang natin, bakit siya hihingi ng pabor? Nasa kanya kapangyarihan mga katropa, di ba? Ang commitment order mula sa Pasig RTC Branch 159. Nag-inspect na tayo ng facilities kanina at chinek natin kung may paglalagyan ba, saan ilalagay at sinisigurado po kasi Yun. natin na walang special treatment o VIP treatment dito. Paano yung sinasabi niya na walang special treatment o VIP treatment, di ba? Parang lahat kailangan wala namang gagawa siguro kay Kibuloy na siya'y ligwakin kasi siya naman ang liligwak kay Kibuloy. Pag lumapit kay Kibuloy, pag pinagplanuhan mo siya ng masama, pag sinabi niya stop, di stop. Ba't matatakot? Ba't kailangan sobra yung security? Siguro, sobra security para hindi makatakas. Pero yung sabihin mo na nasa delikado yung kanyang kalagayan ng kanyang buhay, I doubt kasi may kapangyarihan mga tropa. Nagpasok din ng not guilty plea si Not Kibuloy sa kinakaharap na kasong Child and Sexual Abuse sa Regional Trial Court Branch 106 ng Quezon City. Galing ako sa Yan, online hearing sa Hanggang siya mga tropa. yung arraignment sa Quezon City. Nandiyan sila, kompleto lahat, kasama po ako. Then may order ang Pasig na ilipat sila sa City Jail, yung 4. But nag-file po tayo ng motion for reconsideration and sabi ng police, kailangan daw ipa-receive muna. Pa-receive ng korte. Iginit naman ni Senator Risa Hontiveros na pahaharapin nila sa pagdinig sa Senado si Kibuloy. Dapat lang. Anya, Dapat lang. marami pang mga biktima umano ng Dapat pang-aabuso lang. ni Shout Kibuloy ang nais Dapat tumistigo. lang mga katropa. Rayo Dapat Kapulong, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po. Yan mga katropa, nakita niyo naman, ABS-CBN News, salamat sa video, mga video na lumabas ngayon mga katropa. Maraming salamat. Sana hindi niyo ako copyright. Yan mga katropa. Yan, kita-kita mga katropa, isipin mo lahat na lang ng gagawin kay Pastor Kibuloy, kailangan lahat siya yung magsasabi kung anong kahilingan niya. Tapos, ang dami niyang hiling mga katropa. Nung una, kailangan susuko siya sa AFP. Diba? Para mawalan ng di ba? Parang takot daw siya sa PNP. Tapos nung nahuli siya mga katropa, pipili siya kung saan niya gusto makulong. Gusto niyang sa AFP detention cell. Hindi naman dapat pwede ron dahil yung AFP mga katropa, yun. Hindi naman yung para sa mga regular na criminal mga katropa di ba? Ang alam ko mga katropa, yung AFP detention cell, pwede lang yun sa mga mga sundalo na may kaso siguro. Pero yung sabihin mo na sibilyan ikukulong doon, para namang mali. Saka wala namang karapatan ng isang simpleng mamamayan o sino mang sibilyan na magsabi kung saan siya ilalagay di ba? Pwedeng humiling. Yung paghiling naman ibibigyan naman, pwede naman actually humiling. Pero yung paghiling mga katropa, ibagay naman natin doon sa dapat at nararapat lamang, di ba? Isipin mo, marami kang kasong kinaharap, hindi lang dito sa Pilipinas. Bagkos meron ka pang hinakaharap na kaso sa Amerika. Lahat naman yan ay may mga complainant. Di ba mga katropa? Actually, yung complaint sa Amerika, matagal na yun mga katropa, kaya hindi nga siya bumabalik doon kasi talagang kakasuaan siya ron, mahuli siya ron mga katropa. Tapos hindi lang naman yung rape mga katropa, yung panggagamit sa mga bata o sa mga babae yung kasalanan niya mga katropa. Pati yung illegal na human trafficking sa iba't ibang bansa. Tapos yung panghihingi
ng tulong kuno para sa mga bata rin. Ginamit na yung mga bata na panghihingi ng pera, ginamit pa yung katawan ng mga batang gusto niya mga katopa, di umano. Hindi natin alam mga katopa, pero ayon sa mga bali-balita at ayon sa lumalabas sa mga testigo, siguro naman hindi tayo pwedeng magbingi-bingihan doon sa sinasabi ng mas nakararami mga katopa. 'Di ba? Siyempre, unang-una, bakit mo aakusahan ng isang tao kung wala naman talaga kasalanan to, unless kung magkaaway kayo. Pero maaaring magawa yan mga katopa kung yung tao ay isa lang yung complainant, isa lang yung responder, di ba? Pero the fact na hindi lang isa maraming mga biktima ang nagrereklamo mga katopa. Hindi naman pwedeng pakinggan natin yung boses ni Kibuloy, na nag-iisang boses ni Kibuloy, na kasama yung kanyang mga miyembro. Pero hindi natin ibibilang yung mga miyembro ng KOJC sa bilang mga katopa. Kasi ang inaakusahan dito mga katopa, hindi naman yung KOJC as a religion. Ang inaakusahan dito mga katopa, yung puno. Hindi naman nangangahulugan na yung puno may nagawang kasalanan o naaakusahan, hindi na magiging sa buong iglesia. Hindi na mga katopa. Kaya ibibilang natin na si Kibuloy lang talaga yung kinakasuhan dito. Tapos, bakit natin pakikinggan yung isang tinig ni Kibuloy sa mas maraming tinig na nagpapahayag na sila'y inabuso? Di ba mga katropa? Yun lang naman yun. Kung tayo magbibigi-bingihan sa mga tao, mga simpleng tao na walang kakayanang lumaban, walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, sino ba sila para kasuhan ng isang sikat na tao? Lalong-lalo na isang sanganapgat. Di ba mga katropa? Sino ba sila? Pero bagkos, sila'y nagkaroon ng lakas ng loob para ipahayag ang katotohanan. Actually, mga katropa, yung pag sinabing panghahalay, mga katropa, hindi to simpleng bagay. Kasi pag ang isang babae ay ginawan mo ng ganung bagay na wala siyang pagpayag o pagsang-ayon, yun ay automatically panghahalay, mga katropa. Diba? The fact na hindi lang po isa, hindi lang dalawa. Actually, sa mga balitang lumabas ngayon mga katropa, mayroon pang lima na nagpahayag ng kanilang reklamo sa PNP. 5 yon, 2 doon mga katropa ay foreign national. Bukod pa ron kay Canada na humarap na sa Kongreso o sa Senado, at bukod pa yung mga babae na sa Amerika. Di mga katropa. Ilang tinig yon, ilang tao ang nagrereklamo at nagsasabi na sila'y nahalay. Hindi ba natin pakikinggan yung mga tropa? Hindi ba natin magbibingi-bingihan ba tayo sa kanilang mga maliliit na tinig para pakinggan lamang ang isang malaking tinig ng isang dating puno o puno ng isang reliyon na hindi naman sumasagot ng basa-basa, sinasabi lang na siya'y pinupolitika lamang. Hindi naman siya politiko mga katropa Ano siya religious leader. Kaya yan mga katropa. Pero pansin-pansin nyo, nagtago siya ng ilang buwan, tapos nag-operation ng PNP sa buong KOJC compound, 16 days yung lumipas, nagtago siya ron, tapos hindi niya akalain na sasaanin. Dadami talaga yung, hahaba yung panahon na hindi aalis yung mga pulis doon, syempre. Kaya napilitan siyang sumuko dahil wala na talaga alam niya sa sarili niya na anytime pwede siyang mahuli. Kaya sabi niya, sumuko siya. Diba? Ngayon, naman siya na not guilty. Nakarapatan niya yung mga katropa na hindi siya guilty. Ayon sa kanya. Pero, dahil nga nasa korte na dati naman sinasabi niya na pag sa korte harap ako, di humarap ka. Ang problema, nakamas. Diba? Balot na balot mga nakamas. Diba? Kung wala kang kasalanan, huwag kang matakot mga katropa. Wala kang higit sa lahat, ikaw ay son of God, sabi mo. Huwag kang matakot, diba? Katropa. Ganun lang naman. Diba? Ngayon, yung mga nagrereklamo naman sa'yo o nagsampa ng demanda, karapatan naman nilang patunayan yung ginawa mo. Ginawa mo sa kanila. Kailangan patunayan nila yon. Ngayon, kung lalabas pagdating ng panahon na walang kasalanan, si Pastor Kibuloy, di sasabihin din natin na wala siyang kasalanan, mga katropa. Ganun lang yun. Pero sa mga oras ito, mga katropa, kung ano yung nangyayari, yun lang naman ang ating binabalita. Yan. Komento lang yung mga katropa. Pero, ayon nga dun sa mga kaso, mga katopa, yung mga kasong sinampa sa kanya, sabi nga sa kasabihan ng matatanda mga katopa, pag may usok, may apoy. Ang nakapagtaka lamang mga katopa, ang isang akusado kasi ay hindi pa kriminal
until proven otherwise. Totoo yun mga tropa, yun talaga yung katotohanan. Hanggang hindi nahatulan ng korte ang isang akusado, siya ay inosente. Pero mga katropa, pag wala ngang apoy, walang usok, di mga katropa. At kung yung usok ay napakaramit ng kalat-kalat, something to think about yan mga katropa, di ba? Yun, di ba? Yun lang naman. Alright mga katropa, sige, sa mga susunod na nadamulol. Kaya mga katropa, hanggang sa susunod mga katropa, susubaybayan natin tong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy laban din sa mga nagkaso sa kanya. Tingnan natin kung madaling matatapos tong kaso to dito sa Pilipinas dahil sigurado na sa mga darating na panahon siya naman haharap din sa korte ng Amerikano. Kung saan yung kaso doon mga katropa ay mas nauna pa. Yan. Harapan niya rin yung mga katropa, kailangan harapan niya yun. Hindi porket siya ay halimbawa, hindi porket siya ay nahatulan ng hindi guilty, not guilty rin sa Pilipinas, ganoon din ang mangyayari sa Amerika dahil po yung mga kasong kinakaharap niya sa Pilipinas may kaugnayan man, parehas mga kaso, pero ibang mga tao po o personalidad ang nagkaso rin. Ibig sabihin, yung dinidinig na kaso rito mga katropa ay iba sa kasong dinidinig sa Amerika. Kung may kaso siyang ganun ngayon sa Pilipinas, ibang mga tao po. Kaya kung maharap siya sa Pilipinas, sa mga taong yon, ibang tao naman yung kakaharapin niya mga katropa sa Amerika. Alright, yung mga katropa. Okay, maraming salamat mga katropa sa araw na to. At syempre, huwag nyo kalimutan, i-subscribe ang aking channel. Mag-like na rin kayo at syempre mag-share para dumami ang ating community mga katropa. Alright, di ba? Huwag nyo kalimutan yan. At syempre, i-click nyo rin yung notification bell para sa aking tuwing mag-upload ako ay makikita nyo mga katropa. Magpa-plus doon sa inyong mga computer o kaya sa inyong mga cellphone. Alright mga katropa. At syempre, katulad ng lagi kong sinasabi, tuwing matatapos ang ating vlog, ano ba? Syempre, edi babu.